Mga kada, ayon po sa updated data mula sa Labor Force Survey ng Philippine Statistics Authority o PSA, tumaas po sa mahigit 2 milyon ang bilang ng mga Pinoy na walang trabaho nitong Abril ng 2025. Dahil na rin po sa mas maraming Pilipino ang pumasok sa labor force at naghahanap ng trabaho, ngunit kaunti lang po ang kaagad natatanggap. At bahagyang umangat po sa 2.06 million nitong April ang mga Pinoy na wala pong trabaho mula sa edad 15 years old pataas. Mas mataas po ito sa 1.93 million na naitala naman po noong buwan ng March ngayong taon din po, 2025. Ano ba kaya ang dahilan sa pagtaas ng unemployment rate na ito, mga kada? Alamin po natin yan kasama ang ating bisitang economist na si Michael Ricafort, RCBC Chief Economist. Hello po, Hi, Sir good morning. Mike. Good morning. Mga kada. Hi, Michael. Good umaga po. Tumawid na po kayo ng programa. Oo nga. Suki kayo sa kabila, Ay, opo. ESPN. ASPN usually kayo, no? I feel much younger. Yeah. Lagot po. And we can call you Sir Mike, sabi mo. Napakahalagang pag-usapan po natin itong ating topic ngayon, Sir Mike. Bakit nga po ba tumaas ng bahagya itong porsyento ng unemployment? Kasi una, maraming non-working days, no? Siyempre, yung mga tao, pahinga. Maraming araw na pahinga. So, bilang din yon, no? Kasi pagka maraming araw na trabaho, bilang yun sa employment. So, matik yun na talagang medyo may seasonality na tinatawag. Hindi man natin maiwasan yun. Require yung mga non-working holidays. So, siyempre, yung papahinga muna, punta probinsya, punta abroad, punta kung saan man, no? Bakasyon, karamihan ng mga bata. So, talagang, kahit yung mga magulang, pahinga din muna, biyahe muna, o samahan muna magbakasyon yung mga kabataan bago mag-start yung new school year. So, ibig sabihin po, nag-quit po ng mga trabaho tong mga to? Ay, hindi naman. Kasi yung iba arawan, di ba? Okay. Yung iba parang regular employment na paid leave, Yeah. no? Meron namang iba na, well, yung iba talagang per day or depende sa arrangement. So, no? maaaring Michael, na nabilang lamang yung mga araw na hindi nagtrabaho. Kaya mukhang tumaas yung rate ng unemployment. Oo, kasi yung iba, kita eh. Yung lalo na yung hindi part ng formal economy. Yung iba, paid leave, bilang pa rin sila sa workforce. Yung iba naman, kung on the entrepreneurial side, syempre, kung walang estudyante, wala mo nang kita, walang school, sarado. So, ganun yung mga maliliit na negosyo o yung mga kabuhayan nila na related doon. It affects everyone. Transportation. Domino effect. Domino effect. Yung mga kung saan namimili, mga tindahan na nagkikater sa mga kabataan natin, mga estudyante natin. So, yun ang mga seasonal factors na tinatawag. Kailangan pala talaga hindi basta-basta mag-throw ng mga ganitong mga numbers without putting it into context. Oo, in consideration lahat. Oo, kasi mukhang nakaalarma, pero meron palang mga external factors na nag-contribute lang dito. Pero ano talaga ang totoo, Michael? Totoo, if you look at the big Are we picture, doing well? Not doing well? well, that is decent. Kasi kung susuriin natin mabuti, if you look at the big picture, etong noong Disyembre lang, naitala natin yung pinakamababa in like 20 years, 3.1% unemployment. Napaka-konti. This is still relatively low, kahit umakit ka ng 4.1, no, from 3.9. Still low, no? Yeah, still low kasi it came from like a few years ago, 5, 10, or longer years ago. It was like 6-7%, one of the highest in ASEAN. Malapit tayo sa Indonesia. Aba, ngayon, nandoon na tayo sa 3-4%. Lumalapit na tayo sa mas developed na countries. ASEAN in Asian countries na 2-3%. Yeah, that's like goes to show booming yung bansa natin, no? Kasi masigla, no? Maraming may trabaho, maraming may kita, maraming may sahod, may earnings, no? Kaya marami pang gastos. Kaya one of the fastest growing ang ekonomiya natin. Huwag na tayong magtaka dahil consistent yun lahat doon. Ito talagang sige, paminsan-minsan may konting pick up within a given year. Siyempre, noong Disyembre, maraming gastusan doon, di ba? Kailangan ng trabaho. Holiday-related spending. So, Michael, siguro for the benefit of our kadas also, tsaka itong mga bagets na to, saang sektor bumabawi yung ekonomiya natin? Ito.
sa mga kabataan, no? Kasi napansin ko to over the past 20 years. Sinong industriya ang pinakamalakas maglikha ng hanap buhay na trabaho? BPO. Alam niyo ba, nagsimula lang yan 20 years ago. 2004, 100,000 jobs ang BPO. Kasama doon, call center. About 70 to 80% ng BPO call center. center. Customer service, no? Alam niyo ba ngayon, after 20 years, 2024, 1.8 million. Wow. Na ang mga trabahong nililikha nito. From 100,000. From 100,000. Oo, Kaya, ang galing. iba yun. Primo, dumaming kabataan natin, Gen X, Gen Z, nagkahanap buhay, daming kita, daming panggastos. Kaya masigla ang ekonomiya, no? So BPO, ano pa Michael? Sa tech, pwede pa ba? You're related sa tech kasi syempre in demand palagi yan. Ano tayo lalo may AI. Yun nga sinasabi nila AI will take away jobs. But AI also needs human employment. Totoo kasi yung mga sobrang menial na trabaho, siguro Mapapalitan. parang kasi nagta-transition yung ekonomiya natin. Di ba, noong 1980s, typewriter, naging electric typewriter. O yung electric typewriter, naging Computer. WordStar, naging computer. Noong 90s, yung computer, nagka-internet. Late 90s, na-threaten ba yung mga trabaho? Na-threaten ba yung mga typists? Hindi naman, di ba? Alam mo, Sir Mike, Oh. may napanood ako din na ganun din ang sinabi. Like, we keep on feeling threatened. Pero if we go back in the days and you watch what people were talking about, ganun din. Kasi pa-introduce pa lang yung social media noon. Hoy, social media is here, digital era is here, mawawala lahat ng trabaho nyo. Hindi naman. True. So, every time na may something na i-introduce tayo, especially when it's something na walang pakaalaman ng mga tao, syempre, bago pa lang, so first time mo marinig yon, may threat. Pero hindi ganun ka talagang There's totoo. always fear when there's something new. Yes. Lalo na pag hindi nila naiintindihan, Yes. di ba? Kaya nandito tayo sa kada umaga. Ipapaintindi natin yan. Para alam nyo, Oo. may chance pa kayo makakuha ng trabaho. Hindi Pero ganun. kamusta, Michael, ang skills ng mga graduates natin? At par naman ang mga churn out ng ating mga paaralan to give them enough skills para sila ay maging easily employable. Well, dapat nasa choice din naman ng mga kada natin yan, mga kabataan, no? Kung yung gusto nila, yung passion nila. Although guided din sila through their mentors, through their parents, no? Yung elders, no? Pero eventually, sila rin yung magdi-decide doon, no? Pero tama, yung nagkita naman natin yung changes, importante yung core skills na nandoon. Core Ano yung skills? core skills? Sabaw, ngayon, gusto yung, of course, dahil nga tech-related, IT, yung mga lahat. STEM courses. Parang Science, technology, engineering, and mathematics. math. Yun. So, Di ba dapat STEAM yun? May A pa, di ba, Sir Michael? Wala na, yung arts. ito kasi related math, science, supposedly. No? Well, bakit? Kasi ay yung parang importante ka rin kasi yung matching sa job market, no? Sa Yes. kabuhayan, matching. Ano yung demand? So yung mga eskwelahan natin, mag-churn out sila ng estudyante ready para doon sa pangangailangan ng job market, whether here or abroad. Example, yung mga binanggit natin kanina, yung BPO, okay, despite AI, basta nandun yung core skills, adaptable naman yung mga Pinag-aralan you have the core skills you can adapt. Kumbaga, ikaw yung gagamit, yung tao yung gagamit ng AI for the advantage of the Yes. person. Dapat hindi Na yun. baliktad. The other way Yun, around. yun ang number one. no? Pero Sir Michael, lagi nating sinasabi na BPO, AI, we need more people, we need to learn from that. Paano naman po pag naiwanan yung ibang sector like agriculture, which is important for us also? Kailangan din ng teknolohiya doon. Kasi ito para sa mga kabataan natin. What is the biggest equalizer? Yung maraming tao, mga kabataan, mga pamilya, umaangat sa kahirapan, edukasyon. Ngayon, libre na ang edukasyon sa government school hanggang koleyo. State colleges and universities, libre. Dati na libre sa primary, sa elementary, sa secondary or high school. So, ayun, yung mga biggest budget allocation education. So, ang mithiin noon, syempre, nandoon pa yung alalay, no? Yung poorest of the poor, binibigyan ng nutrisyon, sapat na may mga programa para
yung masustain nila, yung pag-aaral, hindi sila mag-drop out, tapos tuluyan na silang makagraduate, magkahanap buhay, at angat yung mas maraming tao, pamilya from poverty. That's number one. Number two, another biggest equalizer is technology. Kasi Yes. teknolohiya, alam nyo ba, ganito, may kwento ko sa inyo. 30 years ago, nalala ko meron na ring programang kada nung kabataan ko, nung maybe kaidaran ko kayo. Meron kapangalan, Barkada, kada. Oo, pinapanood ko yun sa Free TV rin, no? Hawig. Say ba't hawig? Ay, that's cool to know. Alam nyo, oo, nung pinapanood ko nung nanonood pa ako noon, wala pa kaming cable, Free TV. Alam nyo ba, sa Amerika, yung si Jeff Bezos, one of the wealthiest persons in the world. Correct. Noong nanonood ako ng mga panon, early 90s, 30 years ago, alam nyo ba, nagsimula lang siya sa garahe. Wala siyang pera. Pinahiram siya ng, although matalino siya, nag-aaral siya mabuti, no? Talagang ginamit niya yung talento niya, yung mga talent na binigay sa kanya. Magaling siya sa eskwelahan, magaling din siya sa hanap buhay, yung diskarte niya. Alam mo ba, sa garahe lang nagsimula ng bahay nila. Pinahiram lang ng stepdad niya ng $250,000. So, great equalizer talaga yung teknolohiya. Kasi ngayon nga, nakikita na natin, di ba? Napakadami ng meron lamang smartphone, gumawa ng vlog, naging milyonaryo. Dahil sa paggawa ng vlog na pagluluto lang araw-araw. Laki na ng kita. So, talagang pag meron kang drive, pwedeng-pwede talagang gawing line of work yung teknolohiya. Oo, yun. Yung pagbebenta pa lang, di ba, sa online shops. Ganun ang wonder. Ibig mo, biglang ang mayayaman na nun sa buong mundo, yung yung mga biggest na mga tindahan sa Amerika, no? Walton family, 1980s, 90s, ngayon, kasama na si Jeff Bezos doon. Nagsimula lang siya, nagbebenta ng libro online. Kahanay na niya. Oo, naigitan niya pa. Oo. Naigitan niya pa. Dahil sa tech. Kasi yung tech, yung productivity, kasi why is the tech is one of the biggest equalizers? Kasi yung productivity gains. Tama. Ayun ang wonder. You know, you can produce much more. Your markets are much bigger. Kumpara kung nag-stick ka lang sa physical store, Actually, totoo. ayun, nag-online ka. Naging global ang Naging iyong global. market. Hawakan Immense. yung As far as you can imagine. Pero yun ang Sir Michael! the most valuable companies in the world now. Yes. Di ba? Ngayon, alam mo yun, yung market cap, na yung mga semiconductors, kasi ngayon machine learning na yung mga, eventually papunta tayo doon, yung mga chips, yung mga iba-ibang equipment, Ay, AI-based. Hindi po ganito yan. Ibang chips yan. Chips mo ito. Sir Mike, Ibang chips yan. mas lumawak na ang opportunities ng mga tao sa pagkakakitaan pagdating sa online. Dahil sa tech, diba? oo. Kaya ano na lang po ang ma-advise ninyo sa ating mga kabataan, Sir Michael, para may sure ball silang work waiting for them after Pagka-graduate. so many years of going to school. Ilang years na ba? 12 plus 4, 16. 'Di ba? Kung ano lang, kung pupunta pa kayo ng law or med. ng Oo. med Oo. plus 10 ba? Ano po ang inyong pinaka-advise sa kanila? Well, it's about, nakita nyo naman yung mga revolutionary, yung mga binanggit natin kanina, revolutionary, and Tama. they solve problems. Yes. Tingnan nyo ngayon, dati, ikaw mag-aabang ka sa daan para may masakyan. Ngayon, pupunta na sa'yo yung mga Yes. TVMS, Oh, yung mga ride-hailing. Correct. O dati, makikipagsiksikan ka sa traffic, pupunta ka sa mall, sa mga tindahan. Ngayon, telepono Online mo na shops. lang. Ang dami mo pang choice. In terms of quality, options, prices, Correct. name it. Kaya it's about ganun yung providing solutions and being part of that ecosystem eventually. Yung ano maambag natin, may sense of mission tayo, kahit sa agrikultura. Ngayon, alam nyo ba, the biggest equalizer also is technology in agriculture. May gaps pa eh. Tama. Yung mga bansa na magaling sa Israel. Yung Israel, alam nyo ba, kulang yung maraming desyerto dyan, bato, konti lang yung fertile land. Yung pinag-aagawan for thousands And yet, of years. Yet, nakakapag-export sila Oo, prutas sa Europa. tama. Kasi, dahil nga sa Technology. dami Dahil sa ng technology. challenges nila for hundreds, thousands of years,
They have to be steps ahead in everything. They use the best technology. Otherwise, kasi it's an existential issue. So, Sir Mike, eto na. May pumasok sa isip ko. Ano? Parang sa mga Pinoy, kahit magagaling, ang nangyayari, nag-abroad. Isa ba yun sa factor? Well, ano rin yun eh. Medyo may pagka-win-win din minsan. Di ba? Kasi, Okay. alam nyo ba? Ito, Sila ang nagtataguyod ng ating ekonomiya. Oo. Ang kanilang mga dolyar. Kaya lang yung kanilang isip dun na sa ibang Ayun nga lang. Yun Kailangan ang kalungkot. tayo, competitive ang ating mga Oo. sahod dito. Kung hindi, mag-aalisan talaga yan. that's why we need to, yung maybe, kasi magagamit din yung teknolohiya. Ngayon may gap sa agriculture. Kasi bottom line, i-boost yung productivity, yung output, using, say, mechanized further, Yes. higher yielding varieties na resilient na dami yung kita ng farmers. Dadami yung kita kasi automated, because of technology, output marami per hectare, per measure, baba cost. Even dito yung biggest companies kahit sa mga livestock, Yes. Sir Mike, sa poultry. nakapuesto na yung mga papel nila tsaka ballpen para sa iyong pinaka-advice sa kanila. Ano po ang dapat nilang kunin? Ito mga ito, high school, 'di ba? Pwede pa nilang i-decide kung anong direksyon ang gagawin nila para naman sa pagtapos nilang pag-aaral meron silang sureball na Trabaho. mapapasukang trabaho. O yun, yung mga in-demand pa rin, yung related sa, yun, lalo na yung STEM courses, science, technology, engineering, mathematics, no? Although bukas naman yung ibang pa rin, yung ibang courses, no? Depende rin sa values nila, sa passion nila. Kasi if they can make a difference, no? Use their talents and try to harness it properly, provide solutions, and at the same time, monetize it eventually. Kasi useful sa mundo, no? True. Ay, whether here in the Philippines, whether overseas, kasi tingnan nyo, yung employment natin, ang ganda ng data, kahit paano, that's still among the best in 20 years since Revised Record started in 2005. Kung locally, yes. Tapos meron pang, alam mo, overseas meron din yung remittances natin. We're number 4 in the world. Remittances, $40 billion. After India, Mexico, China, then us. We're the biggest source of nurses in the world. 20% at least in the whole world, in an aging world population, lalo sa developed countries. So, nandun yung kailangan, kaya nade-deploy sila. No? Kasi young ang population natin. We're the 12th largest population, more than 114 million, less than 24 years old. It's among the youngest in an aging population. Kaya tuloy nade-deploy tayo. Pwede rin naman dito, tulad ng binanggit ko, BPO. You know, BPO is earning $40 billion per year. We're the second biggest after India. Ina-outsource sa lahat dito yung pwedeng i-outsource. The biggest banks are here in the Philippines. You know yung growth, nabanggit nga natin in 20 years. Yung 40 billion na yon, employing 1.8 million Filipinos, it only started $1 billion per year noong 2004. From 1 billion, now it's 40 billion after 21 years. And, we're number 1 in customer service, contact center. Yes, We're number true. 1. We're number Hindi matatawaran talaga ang customer service, ang service natin, industry dito Oo. sa Pinas. Right. Correct. 'Di ba? Kaya, Thank Sir Mike, you, maraming salamat. Nagets nyo ba yun, kids? Ano daw, sabi? Sige nga, paki-summarize from Paki-translate. start to finish. Wow! Thank you so much, O, Sir sabi ni Mike. Sir Mike, AI daw. STEM courses ang kunin nyo, sabi ni Sir Oo. Mike. Kaya, Kung Sir ito ay inyong passion, ito ay inyong interest, at sure ball kayo makahanap na magandang trabaho. At sa mga iba pang katanungan, Sir Mike, saan ka pwede namin i-follow? May Well, social media kayo? Meron ako social media, sa Facebook ko, Michael Ricafort. Nandun din ako sa Twitter, Okay. Mike Sa Ricafort, X, yes po. 888, X na ngayon yon. Nasa LinkedIn din ako. Michael everywhere. Ricafort. O at least yung tatlo. No? Opo. Pwede pa sana dagdagan. And nandun meron din ako mga interviews na nasa YouTube. Kung mag-search nyo sa mga major newspapers, major networks, yon. Parang Net25. My first time here, ganda pala dito. No? Although Thank you, suki Sir na ako Mike. sa mga iba show dito. Sa ESPN. Thank you so Thank you much. so so much, much. Sir Mike. Thank you po. Thank you. Oo, napakaganda nung binalita nyo sa aming update, Sir Mike, because
I mean, it's very hopeful to know that the Philippines is doing very well in the job Employment rate. in the employment area, 'di ba? Kaya maraming pong salamat. Yeah, thank you. That's very good news for us. Let's get together. Sunday 25. Sunday 25.